Hindi lang isa, kundi 6 na mga balita ang ating ihahayag ngayong araw. Dito ay kay Luis Manzano. At ang buong detalye dito lang sa Presko Balita. Matalo sa kanyang pagtakbo bilang vice-gobernador ng Batangas, mukhang magbabalik telebisyon ng TV host actor na si Luis Manzano. Sa Instagram, tila nagkaroon pa ng poll si Luis at tinanong ang kanyang followers kung anong game show ang nais nilang muling mapanood. Ilan sa mga game show na binanggit ng TV host ay Rainbow Rumble, Deal or No Deal, at Minute to Win It. Hindi nagpahuli ang kanyang misis na si Jessie Mendiola at kaibigan niyang si Melay Cantiveros na parehong sagot ng dalawa ay Rainbow Rumble. Si Daniel Matsunaga naman ay boto sa Minute to Win It, at habang si John Prax naman at courtside reporter na si Ayana Perlas ay nais mabalik lahat ang nabanggit nito. Ang sagot naman ng ka-host niyang si Ruby Domingo, siya raw ay masusunod ay dapat It's Your Lucky Day, yung noontime show na pansamantalang ipinalit sa It's Showtime noong 2023. Kahit hindi pinalad si Luis kontra sa incumbent na si Governor Dodo Mandanas, hindi naman siya natinag at sinabi pa nga niya na simula pa lang ito ng kanyang journey kasama ang mga Batangginyos. Samantala, hindi lang sa landslide win ang pasabog ni Mayor Vico Soto sa 2025 midterm elections, kundi pati na rin ang kanyang viral ka-lookalike. Siya'y walang iba kundi si Do Kyung-soo ng K-pop group na EXO. Matapos ang official proclamation ni Vico bilang re-elected mayor ng Pasig, biglang nag-viral sa social media ang memes, fan edits at nakakatuwang congratulatory post para sa kanya. Nanalo si Vico sa mayoral race, bit-bit ang 345,375 votes kontra sa 29,104 votes ng katunggaling si Sara Diskaya. Pagi rin ang buong giting ng Pasig slate kasama ang running mate niyang si Robert Dudut Jaworski Jr. At kasunod nga ng panalo ay nag-trending sa Twitter at Facebook ang mga litrato ni Du. Ay mga fans pang tinawag silang Twinnie, habang ilan naman ay pinagtagpi ang pangalan ng dalawa para mabuo ang pangalan na Kyung-soo 2. May nagsabi pa na congrats daw sa third term at boto ito para sa kanya. Tuwang-tuwa ang netizens kay Vico dahil sa uncanny resemblance nito kay Kyung-soo mula sa kanilang matangos na ilong, makakapal na kilay at expressive na singkit na mga mata. Bukod pa riyan, pareho rin daw silang may no-nonsense na ugali at may pagka-dry ang sense of humor. Hindi ito ang unang pagkakataon na ikukumpara si Mayor Vico sa K-pop star. Kung matatandaan, noong January 2021, pabirong sinabi ni Vico sa publiko na hindi daw siya ang EXO member. Para sa hindi nakakaalam, si Do Kyung-soo ay ang nag-debut bilang main vocalist ng EXO noong 2012. Bukod sa pagkanta, pinabilib din niya ang mga fans sa kanyang acting skills sa mga K-drama at pelikula. Kabilang na yan ang 100 Days My Friends, It's Okay, That's Love, Bad Persecutor, The Moon, The Secret, and The Untold Melody. Sa kabilang banda naman, bukas ang puso ko now. Ito ang masayang sinabi ni Carla Abellana sa tanong ng TV host content creator na si Julius Babaw kung bukas ang puso niya ngayon. Dagdag pa niya, lagi daw sinasabing may mga nagparamdam kay Carla pero syempre nag-iingat din siya sa mga bagay na mangyari sa kanya na kailangan niyang piliing mabuti. 4 na taon ang hiwalay sina Carla Abellana at Tom Rodriguez na kung saan ang huli ay may ibang pamilya na at kasalukuyang nasa Amerika. Tinanong ni Julius Babaw kung ano ang mga katangiang hinahanap ni Carla ngayon para sa mamahalin niya. Ayon pa niya, importante raw ang integrity, honest at saka respect. Paano malaman ni Carla kung ang lalaki ay may ganitong katangian? Sagot naman niya, may mga oras daw sa mga naranasan niya ay may mga natutunan siya at ito daw ang signs sa mga bagay na ito. Papanood ang actress noon sa ilang TV shows ng GMA Network kung saan matagal din siyang nagdingding sa bakuran ng Kapuso Network. At ngayon ay naghihintay na ang mga fans niya sa pagbabalik niya sa teleserye kung meron man
Sana raw ay makakabalik na ito para mapapanood muli ng mga viewers ang galing nito sa pag-arte. Samantala, fresh from Fresco Balita, movie ng Franceth umarangkada nga ba sa Netflix? Nag-debut ang 50th Metro Manila Film Festival official entry na hold me close sa 4th place ng top 10 movies ng Netflix Philippines noong May 9, 2025. Umakyat ang reunion movie ni Carlo Aquino at Julia Barrito sa 3rd place, 2nd place at 2 days na nanguna noong May 14 at 15. Ang bagong top notcher ay ang Metro Manila Film Fest 2024 movie ni Francine Diaz at Seth Fidelin na My Future You. More Pinoy movies ang kasado ng mag-streaming sa Netflix. Sa May 20, ang XX Lover starring Marvin Agustin at May 22 naman ang Espantajo aka Scarecrow starring Julian Santos at Chanda Romero. May 29 naman, Everything About My Wife starring Dennis Trillo, Ginen Mercado at Sam Bilby. June 5, Uninvited starring Vilma Santos, Aga Mula at Nadine Lustre. At sa June 12 naman, ang The Breadwinner is starring Vice Ganda. Dahil dito marami sa mga fans ng Franceth ay proud sa tagumpay ng dalawa dahil alam nilang magaling naman ang kapamilya stars. Mas nakilala sila sa mga teleserye ng ABS-CBN, kabilang na ang Dirty Linen. At ayon pa ng mga fans, sana'y magbabalik na rin sila sa teleserye ng ABS-CBN at iniidolo nila ito dahil sa nakakabilib na aktingan ng dalawa sa bakuran ng Kapamilya Network. Samantala, nagkaroon ng warning ang isang fake social media account na nagpapanggap na si Jericho Rosales. Sa pamamagitan ng Instagram story, ibinandera ng bating aktor ang screenshot ng isang Facebook account na may pangalan niya at mismong mukha niya rin ang nasa profile picture. Ay nakakagulat pa ay umabot na sa 2 million followers ang nasabing account. Dahil dyan, say ng aktor sa caption, hindi daw niya alam kung sino ito pero alam ng aktor kung ano ang gusto ng tao. Siningitan pa niya ito ng linya na tila galing sa pelikulang Taken. Tayo daw lahat ay may kanya-kanyang skills na nakuha at ang skills na iyon ay magpapabangungot sa taong tulad ng nagpapanggap. Babala si Echo na burahin ang account bago pa lumala ang sitwasyon. Hahanapin raw nito ang taong gumagamit ng fake account hanggang sa makita kung sino talaga ang nasa dulo ng paggawa ng account. At sa ilang oras din ay hindi na nakita ang nasabing account at posibleng binura at tinanggal na ito ng poster. Hindi ito ang unang beses na may celebrity na nag-post ng fake account online. Ilan lamang sa nagkaroon din ng poster account ay sina Andy Aikimen at Jenica Garcia. Sa kabilang banda naman, saludo ang veteran actor na si John Arcilla sa mga voters. Tulo ang papuri at pasasalamat ng award-winning actor sa mga kabataang botante, lalo na sa Gen Z na lumahok sa eleksyon noong May 12. Sinabi ni John Arcilla na ang mga pinuto nila ay mga kandidato na hindi kurakot. Inilarawan ng aktor bilang hope story na nagbabalik ng tiwala sa kakayahan ng Pilipino na pumili ng tama. Tila naging masaya ang batikang aktor dahil napapasama sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa Magic 12 ng Senado. Pero hindi rin yan nagtatapos ang panawagan ni John Arcilla dahil hinikayat pa niya ang mga botante na dublihin pa sa sipag at pagpili sa mga susunod na halalan para masigurong mas marami ang mga matitinong opisyal kaysa mga tiwali. Ahad pa niya, galingan pa raw next time at gawing 100% na matino ang track record, hindi corrupt at hindi miyembro ng dynasty. Sa huli, hindi nakalimot si John Arcilla na magpasalamat sa lahat ng bumoto anuman ang resulta. Yan lang po muna sa ngayon. Kita-kits mga kaprisko.